Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang araw po sa lahat mga kapatid. Sa araw na ito tayo ay babasa sa aklat ng Joshua, Kabanata 17, talata 11 hanggang 13. At ito ay pinamagatang The Incomplete Occupation of Their Land. RTPB po ang aking gagamitin. Sabi rito, sa loob ng lupain ng Isakar at Asher ay may mga lungsod pa rin napunta sa lipi ni Manases. Ang mga lungsod ng Betsean, Ebleam, pati ang mga nayon sa paligid. Gayon din ang mga naninirahan sa Dor, Endor, Taarak at Megido at sa kanilang mga nayon sa paligid. Ngunit hindi napaalis lahat ng mga taga-Manases ang mga naninirahan sa mga nasabing lungsod kaya't nanatili roon ang mga Kananeo. Subalit nang maging mas makapangyarihan ng mga Israelita, hindi na nila lubusang pinaalis ang mga Kananeo bagkus sa pilitan nilang pinatrabaho ang mga ito bilang alipin. Bago po tayo magpatuloy, tayo manalangin. Aming Diyos na napakabuti, magandang araw po sa iyo. Salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming sala, sinasadyaman o hindi. At patuloy mo po kaming gabayan at ingatan sa araw-araw. Naway ikaw ang manguna sa akin sa mga oras na ito, Lord, upang ma-deliver ko ng tama ang mensaheng nais mong ipagkaloob sa araw na ito. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen at amen. Sa umaga pong ito, nais kong ibahagi ang ating nabasa kanina sa Joshua 17:11-13 na kung saan hindi napaalis ng mga Israelita ng lubos ang mga Kananeo dahil sa angka ng Manases ay hindi lubos na naokupahan ang nasabing lugar dahil naroon pa rin ang mga Kananeo. At sabi nga sa verse 13, nang lumakas at naging makapangyarihan ng mga Manases sa pilitan nilang ginawang alipin ng mga Kananeo at nais nilang pagkakitaan ng mga Kananeo sa halip na paalisin ang mga ito. Ang mga dahilan para sa kabiguang ito ay isang pagnanais na kumita at isang takot sa nakakataas na mga bakal na karo ng mga Kananeo na umantong sa pagkawala ng tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. So dito makikita natin na nagkaroon ng interes ang mga Manases, ang lipi ng Manases sa Kananeo, and at the same time sila ay may takot doon sa sinasabing bakal na troso na karo at itinatampok ng talata na ito na itinuturing ng mga Israelita ang batas o ang pagtuturo bilang salita ng Diyos. So sila ay naniniwala sa batas at ang kanilang kabiguan na sundin ito ay umantong sa malawakang pagtalikod nila sa Diyos or sa kanilang relihiyon. Kaya naman po mga kapatid, matuto po tayong sumunod sa kalooban ng ating Panginoon upang hindi tayo matulad sa Manases. Patuloy po natin gawin ang dapat natin gawin bilang mga anak ng Diyos at patuloy po tayong manangan sa kanyang presensya. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa mensaheng ipinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Patuloy po kaming gabayan at huwag mong hayaang tumalikod kami sa iyong presensya. Ituro mo po sa amin ang dapat namin gawin upang ikaw ang aming maparangalan. Ito ang aming samot dalangin sa butihing mong pangalan. Amen at amen. Marami pong salamat sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin sa araw na ito. Naway sumapuso ang mensaheng ito sa bawat isa. Ako nga po pala si Pastora Olive Taigo Diskaya ng CRC Antipolo DC na bumabati sa inyo ng magandang araw. Naway ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. Gayon din po, inaanyayahan ko rin po kayong makinig muli bukas 5:30 ng umaga sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating daily devotion. At naway i-share nyo rin ito sa iba upang maging pagpapala rin naman kayo sa kanila. Marami pong salamat at God bless po sa lahat.